if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Wala raw planong mag-sorry si Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa Senate media matapos ang pahayag niya kahapon na may namigay di umano ng pera para i-cover ang press conference ni SPO3 Las Cañas, bagay na hindi kinatuwa ng Senate Press Corps. Pero tila hindi lang sa Senate media nagkakaproblema si Andanar. May report si Joseph Morong. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar hindi siya magsusori sa Senate media. Kahapon, binatik ko siya ng Senate media matapos niyang sabihin na may binigyan ng $1,000 sa mga reporter na nag-cover kahapon sa press conference ni dating SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado. Sabi ni Andanar, wala raw siyang sinabing may tumanggap ng pera. Wala rin daw siyang pinangalan ng taga-media. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. No apologies are forthcoming from your side? I already gave my statement yesterday and that's my statement. Pero hindi lamang sa Senate media tila nagkakaproblema si Andanar. Nakasagutan niya kanina sa press briefing sa Malacanang Press Corps or MPC ang isang reporter ng pahalagang Philippine Daily Inquirer na si Marlon Ramos. Sabi kasi ni Andanar, may intelligence information daw siya na konektado ang pera sa Senado sa mga pinaplanong pagkilos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na isasabay raw sa paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Natanong si Andanar saan galing ang kanyang intelligence information, gayong itinanggi na ng Security Advisor Jimenez Esperon at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang destabilization plot laban kay Duterte. Alam mo kasi Marlon, siguro merong mga reports na hindi po nakakarating sa lahat. Muling tanong ni Ramos, may alam daw ba si Andanar na hindi alam ng dalawang security officials ng bansa? Wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin, because again, you will write something and you say, ito sabi ni Andanar. Walang ganon. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. Walang ganyanan. Wala, hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Galing Mark. na kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post Yes. on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Naawat naman ang dalawa sa huli nagkamay sina Andanar at Ramos. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na impormasyong gaya na sinasabi ni Andanar na planong pagpaparasik kay Pangulong Duterte. Destabilization, we have not monitored anything. The whole armed forces is solid behind the Constitution and the President. We are trying to paint a bad scenario. Remember that the February People Power Revolution is part of the legacy of the Filipino people, di ba? So, dapat hindi natin titignan yon na nagawa ng isang sector versus another sector. That not even as a military undertaking or police undertaking. Joseph Morong, GMA News. Tinawag naman ni Communications Secretary Martin Andanar na demolition job ang mga payag ni SPO3 Arthur Las Cañas laban kay Pangulong Duterte. Ayon kay Andanar, isa lang daw itong political drama na layong sirain ang imahe ng Pangulo at pabagsakin ang administrasyon. Anya, kabilang sa mga nasa likod ng pag-ataking ito sa Pangulo, ang ilang sektor daw na apektado sa mga reforma ng administrasyon. Hindi naman niya tinukoy kung sino-sino mga ito. Anya, nauna ng araw na sinabi ng Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman at maging ng Senate Committee on Justice na walang kinalaman si Pangulong Duterte sa extrajudicial killings at sa sinasabing Davao Death Squad. Itinagri ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang mga pahayag ni Las Cañas. Sa kanyang pagharap sa media kanina, tinawag ni Panelo na fabrication o gawa-gawa lang ang mga pahayag ng dating pulis dahil sa mga pahayag na ito, pwede raw sampahan ng reklamo si Las Cañas.
It's a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the president on extrajudicial killings. This Las Cariñas is also giving another false narration of certain circumstances. Hindi raw magsosorry si Communications Communications Secretary Martin Andanar sa mga media sa Senado. Yan ay sa sinabi niyang may ipinamigay daw na pera, dolyar pa man din, sa mga nag-cover ng pulong balitaan ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas kahapon. Sa gitna naman ng press briefing sa Malacanang kanina, may nakasagutang reporter si Andanar. Panuorin natin ang pagtuto ni Joseph Moro. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar hindi siya magsusori sa Senate media. Kahapon, binatik ko siya ng Senate media matapos niyang sabihin na may binigyan ng $1,000 sa mga reporter na nag-cover kahapon sa press conference ni dating SPO3 Artur Las Cañas sa Senado. Sabi ni Andanar, wala raw siyang sinabing may tumanggap ng pera. Wala rin daw siyang pinangalan ng taga-media. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. No apologies are forthcoming from your side? I already gave my statement yesterday and that's my statement. Pero hindi lamang sa Senate media tila nagkakaproblema si Andanar. Nakasagutan niya kanina sa press briefing sa Malacanang Press Corps or MPC ang isang reporter ng pahalagang Philippine Daily Inquirer na si Marlon Ramos. Sabi kasi ni Andanar, may intelligence information daw siya na konektado ang pera sa Senado sa mga pinaplanong pagkilos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na isasabay raw sa paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Natanong si Andanar saan galing ang kanyang intelligence information, gayong itinanggi na ng Security Advisor Jimenez Esperon at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang destabilization plot laban kay Duterte. Alam mo kasi Marlon, siguro merong mga reports na hindi po nakakarating sa lahat. Muling tanong ni Ramos, may alam daw ba si Andanar na hindi alam ng dalawang security officials ng bansa? Wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin, because again, you will write something and you say, ito sabi ni Andanar. Walang ganon. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. Walang ganyanan. Hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Galing Mark. na kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Naawat naman ang dalawa sa huli nagkamay si Andanar at Ramos. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Naniniwala ang palasyo na hindi magtatagumpay ang umano'y demolition job laban sa Administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sa halip na mabahala ay tinawanan lamang ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Rocky Ignacio. Hindi natinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagkilos para pabaksakin ang kanyang liderato. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tinawanan lamang ng Pangulo ang naturang report. Sinabi ito ni Andanar matapos mabuksan ng usapin kay Pangulong Duterte na umano'y demolition job. Sa halip niya mabahala, sinabi nito na bahala na si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tumugon sa usapin. Magkagayuman tiwala ang kalihim na hindi magtatagumpay anumang planong destabilisasyon sa Duterte administration. Kung ipagbabasihan po natin yung survey ng SWS, yung kanilang pagtanggap na ating mga kababayan kay Pangulo na nasa halos 80% po ang acceptance rating ng mga Pilipino kay Pangulo, mukhang wala naman pong pagkakataon na or tsansa. Pero hindi po natin may iwasan na sa social media at sa ating mga intelligence reports na nagbi-build up itong mga paninira sa ating Pangulo. And this is, as I mentioned yesterday, one of the strategies for that supposed protracted plan to have a massive protest this coming weekend against the president.
Niliwanag rin ng kalihim na may natatanggap rin siyang pribadong impormasyon na may kinalaman sa umano'y demolition job laban sa Pangulo. Bagamat may impormasyon rin sa umano'y bribe money para umano sirain ng administrasyon, wala namang anya siyang sinabi na may tumanggap ng bribe money sa hanay ng media. Makikita po natin, mababasa natin na wala po akong ina-allude na reporter na tumanggap na ganitong klaseng pera, ganyang pera, dolyar o piso. I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt, anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. And the fact that I said in the same interview with Pinky Webb that wala naman dun sa intelligence report na nagsasabi na tinanggap yung pera, that proves that the reporters at the Senate are good reporters and they stuck to their journalistic integrity. Kasunod nito, naniniwala rin ang palasyo na may kinalaman sa demolition job ang mabuhay sa 2 billion pesos bank account ng Pangulo pati ng umano'y pagkakasangkot sa Davao Death Squad. Pero para sa palasyo, dapat ihain sa proper venue ang mga reklamo. Well, let's put it this way. You know, if there's anything of true value to it, then let it put through the proper channels and through the proper courts. Bukod pa ito sa pahayag ni Senator Laila De Lima na hindi ito aatras sa laban sa umano'y panggigipit sa kanya ng Duterte administration. Action of the palace. Si Senator De Lima called the president and I call sociopathic, serial killer, criminal-minded. Do you care to respond to that? Those is colorful language. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.